Part 94, Gretchen. Nagpatuloy sa pagsasalita si Warren pero halos walang maintindihan si Sebastian sa pinagsasabi nito. Nang unti-unti na siyang bumalik sa kanyang wisyo, hinanap ng kanyang mga mata ang matandang Okamori. Agad namuo ang mga luha sa kanyang mga mata at sa nanginginig niyang mga tuhod, naglakad siya palapit sa babae. Pinigilan siya ng iilan at pilit na pinaupo pero determinado siyang makarating sa kinaroroonan nito. Nang makarating siya sa gawin ng ginang, walang pag-aalilangan siyang lumuhod. Nataranta naman si Hermania at nais nang patayuin si Sebastian mula sa pagkakaluhod nito pero ayaw magpaawat ng lalaki. Good afternoon sa inyong lahat. Grabe din yung lungkot at guilt na nararamdaman ni Mr. Isolde. Dala-dala niya sa dibdib yung bigat ng pagkawala ni Helena. Siya pala ang huling taong kasama ni Helena nung bata pa ito at di nagawang mailigtas si Sebastian ang noon ay bata pang si Helena at nahulog ito sa tubig. At mula nga noon, hindi na nakita ang bata. Kaya gano'n na lang ang sakit na nararamdaman ni Sebastian. Mga ka-Ashlon, huwag na nating patagalin pa. Ituloy na natin ang kwento. Nang akmang luluhod din si Hermania sa harapan nito, napilitang tumayo si Sebastian. Gayunpaman nilamna sa luha ang mga mata nito at puno ng pagsisisi na humarap kay Hermania. Patawarin mo ko kung naglakas loob ako na tumapak dito sa pamamahay mo pagkatapos ng maraming taon, Hermania. Marahas niyang pinahid ang luha sa kanyang mga pisngi bago hinawakan ng kamay ni Hermania. Sinasadya ko talagang pumunta para ipaalam sa iyo ang tunay na nangyari nung araw na yon. Kung di lang sana ako nakatulog, sana nasamahan ko si William at Helena, Hermania. Siguro kung kasama nila ako walang nangyaring masama sa kanila, patawarin mo ko. Ilang taon kong inilihim ang tungkol sa bagay na to, pero walang araw na hindi ako nagsisisi. Parang batang umiiyak si Sebastian sa harapan ni Hermania. Dalawang mahalagang tao sa buhay ni Hermania ang nawala ng araw na yon. Labis na kalungkutan ang naramdaman niya pero wala siyang balak sisihin sa Sebastian sa nangyari. Tipid siyang ngumiti sa kabila ng lungkot na nararamdaman at marahang umiling. Wala kang kasalanan, Sebastian. Hindi mo ginusto ang nangyari. Lahat tayo may sariling kapalaran. Kung sakali mang sumama ka sa kanila, baka pati ikaw ay napahamak at nadamay sa aksidente. Marahang hinagod ni Hermania ang likuran ni Sebastian. Don't feel guilty, Sebastian. Mabait na bata si Helena. Sigurado kung hindi siya matutuwa kung makikita niya tayong ganito ngayon. Siguro hindi lang talaga siya nakatadhana na makasama natin. Ngayong wala na si Helena, kailangan nating magpatuloy sa buhay. 20 taon na ang nakakalipas pero nanatili silang nakabaon sa kalungkutan. Maging ang asawa ni Sebastian ay namatay sa depression 3 taon na ang nakakalipas dahil hindi pa rin nakahanap ang apo nila. Nang mamatay si William at nawala si Helena, unti-unti ring nawala ng koneksyon ng pamilya nila. Nawala ng gana sa business si Sebastian kaya't unti-unti. Bumulusok ang Isolde Group of Companies kaya kahit malungkot si Hermania, pinili niya pa ring payuhan sa Sebastian para na rin sa ikabubuti ng bawat isa sa kanila. Maiba tayo, wala pa bang ambulansya? Tanong ni Hermania. Marahan na umiling si Sebastian. Di na kailangan. Masyado lang akong nadala ng emosyon ko kanina kaya ako hinimatay. Uminom na ako ng gamot. Magpapacheck up na lang ako kapag nakabalik na ako sa syudad. Nawala ng tensyon sa paligid. Sa hindi sinasadya, napalingon si Hermania sa gawin ng babae na nagdagdas kay Sebastian na katabi ni Colin. Di niya mapigilan ang sarili na mapangiti. Anong pangalan niya? Kinabahan ako kanina habang nare-revive ka niya. Hindi ko akalaing magagawa kanyang iligtas mula sa bingit ng kamatayan. Agad namang napatingin si Sebastian sa gawin ni Gretchen at napangiti. Muli mo na namang iniligtas ang buhay ko sa ikalawang pagkakataon, Iha. Hindi ko na alam kung paano ka pa pasasalamatan sa ginawa mo. Anong ibig mong sabihin, Sebastian? Nagtatakang tanong ni Hermania. Mapait na napangiti si Sebastian bago nagsalita. Masyado akong nangulila sa asawa ko noong nakaraan. Sa hindi sinasadya, hinimatay din ako. Siya ang nagligtas sa akin. Inihatid ko lang naman po kayo. Ang mga medical staffs po ang tunay na nagligtas sa inyo. Ani Gretchen sa nahihiyang tono. Ang dami pa namang nakikinig sa kanila. Marahan namang umiling si Sebastian. Siguro kung nataon na ibang taong nakakita sa akin, mag-aalangan silang tulungan ako sa takot na madamay kapag may nangyaring masama sa akin. Kaunti na lang ang mga taong kagaya mo, tunay na niligtas mo ang buhay ko. Sinuyod ng tingin ni Hermania ang babaeng nagligtas kay Sebastian.
Nung una niya tong masilayan, magaan ang kalooban niya dito. Pero narinig niya ang sinabi ni Sebastian, mas lalo niya itong nagustuhan. Matamis siyang ngumiti dito bago nagsalita. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo, Iha? Napatingin si Gretchen sa matandang babae na masuyong nakangiti sa kanya. Di may pagkakaila na sa kabila ng edad nito, hindi may tatago ang kagandahang taglay nito, lalo na siguro nung kabataan ng ginang. Tipid din siyang ngumiti bago sumagot. Gretchen po ang pangalan ko? Gretchen, mahinang sambit na Hermania. Pakiramdam niya pamilyar ang pangalang yon. Hindi niya lang matukoy kung saan niya narinig. Akmang magpapaliwanag si Demetrio nang bigla na lang may isang pamilyar na boses ang sumingit mula sa kanilang likuran. Grandma Hermania, si Gretchen ang babaeng na pag-usapan natin nung nakaraan kasama si Colin. Naalala mo pa ba ang tungkol sa balita? Bahagya namang nasorpresa si Hermania sa narinig. Nang marinig niya ang naikwento ni Anthony nung nakaraan, na-curious siya kay Gretchen at nais niya itong makita. Hindi niya inaasahan na ngayong araw na yun mangyayari. Tiningnan ni Hermania si Gretchen mula ulo hanggang paa sa masuyong paraan. Naalala niya kung gaano kamiserable ang buhay nito sa kamay ng sarili nitong mga magulang. Pero sa kabila ng lahat nangingibabaw ang angkin nitong kagandahan, sa kabila ng ordinaryong damit na suot nito at sa kabila ng pinagdaanan nito, napakabait pa rin ng babae. Napatingin siya sa bandang noo nito, pababa sa mga kilay ni Gretchen. Sandali siyang natigilan na mapagtanto niya, napakapamilyar ng mukha nito. Subalit ilang sandali lang, ipinilig niya ang kanyang ulo. Baka nagkakamali lamang siya. Halos nalibot na ni Warren ang buong Pilipinas at maging ang mga karating bansa para lang hanapin si Helena. At ngayong nakumpirma na nila na wala ng apo niya, bakit naiisip pa rin niyang buhay ito? At posibleng si Gretchen yon. Halika dito, Iha, lumapit ka sa akin. Tila nasasabik na sambit ng matandang babae. Nahihiya naman si Gretchen at lihim pang napasulyap kay Demetrio. Marahan siya nitong tinanguan kaya lumapit na siya kay Mrs. Okamori. Nang makalapit siya sa ginang, hinawakan nitong kanyang kamay at marahang pinisil. Hindi niya alam kung bakit pero muli niyang naramdaman ang emosyon na namamayani sa puso niya kanina noong nasa labas pa siya ng villa. Ba't parang nasasabik siya at nangungulila na lang bigla? Mukhang kasing edad mo lang ang namayapa kong apo. Mula ngayon, Grandma Hermania na ang itatawag mo sa akin. Po? Gulat na sambit ni Gretchen. Call me Grandma Hermania. Matutuwa ako kung yun ang itatawag mo sa akin. Napanunok siya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya, pero nang makita niyang antisipasyon sa mata ng matandang babae, hindi niya na to maiwasang pagbigyan. Grandma Hermania? Mahina niyang sambit. Good girl. Masaya nitong bulalas at kulang na lamang mapapalakpak. Naglakad naman si Anthony papalapit sa dalawa para makisali sa usapan. May isang bagay ka pang hindi alam, Gretchen, at sigurado ko, matutuwa ka. Napakurap-kurap si Gretchen na lumingon kay Anthony. Ano po ang bagay na yon? Grandma Hermania is one of your loyal listeners in your reading account. She was one of your avid fans, Gretchen. Hindi naman inaasahan ni Gretchen ang kanyang narinig. Matagal nang walang update ang kanyang account dahil masyado siyang abala nitong mga nakaraan. Huli siyang nag-online ay nung pinasalamatan niya ang kanyang mga fans sa suporta ng mga ito sa kanya. Ilang sandali pa naalala niyang isang old-fashioned, subalit napaka-seryosong mensahe nung nakaraan. Dahan-dahan siyang napalingon kay Grandma Hermania at hindi pa man siya nagsasalita, tumanguna ang matandang babae. Hindi na nakabawi pa si Gretchen sa gulat na nararamdaman niya. Inaasahan niyang darating ang panahon na makikilala niya sa personal ang ilan sa mga avid readers niya pero hindi niya inaasahan isang kagaya ni Grandma Hermania ang makakasalamuhan niya. Noon pa mang kinuha siya ni Anthony bilang model, nais na nang makilala si Grandma Hermania dahil na rin sa naikwento ni Kendra sa kanya. Pero dahil sa estado ng ginang hindi na siya umasa pa. Pero tingnan mo nga naman ang panahon. Kung kailan hindi niya inaasahan, saka pa sila pagtatagpuin ng panahon. Nasurpresa naman ang karamihang nanonood sa dalawa. Hindi dahil kilala ni Grandma Hermania ang isang kagaya ni Gretchen kundi dahil sa inaasal ng matandang babae. Palagi itong malungkot at pilit ang ngiti sa tuwing may bumibisita dito, subalit ngayon kakaiba ang ngiti nito. Hindi pilit at mababanaag ang kasiyahan sa mata ng matandang babae. Lihim na naikuyom ni Warren ang kanyang mga palad. Hindi ganito ang senaryong inaasahan niya. Sa nasaksihan niya ngayon, hindi umaayon ang mga plano niya. Maging si Bianca hindi na natutuwa pa sa nangyayari.
Agad na naagaw ni Gretchen ang limelight nang dumating to kahit na dapat kay Helena lang ang atensyon ng lahat. Hindi lang nito iniligtas ang buhay ng matandang Isolde, maging ang atensyon ni Grandma Hermania ay nakuha din ng babae. Hindi niya alam kung anong kulam o gayuma ang meron ito, at hindi lang si Demetrio kundi si Grandma Hermania ay nagustuhan ito. Mukhang hindi lang nito aagawin si Colin mula sa kanya, kundi maging ang godmother niya rin. Hindi kaya sinadya ng matandang yon na mahimatay para tulungan si Gretchen? Naikayom ni Bianca ang kanyang kamao. Kulang na lang bumao ng kanyang kuko sa kanyang mga palad. Naramdaman naman ni Gretchen na parang may nakatingin sa kanya. Nang nilinga niya ang tingin sa paligid, nakasalubong niya ang mainit na titig ni Bianca. Subalit imbes na matakot, tinaasan niya lang ng kilay ang babae. Nakakatawa. Magmula na ipakita ni Bianca ang totoo nitong kulay sa kanya, hindi na to nag-aabala pa na muling magkunwari. Gayunpaman wala siyang pakialam. Marami-rami na rin ang atraso nito sa kanya kaya wag lang talaga nitong subukan ang pasensya niya. Ilang sandali pa malambing na lumapit si Bianca sa matandang Okamori bago nagsalita. Grandma Hermania, memorial service po ni Helena ngayong araw. Pasensya na po kayo kung masyado pong madaldal si Gretchen, Grandma. Ganyan lang po talaga siya. Lihim namang natawa si Gretchen. Hindi niya aakalain na pati kay Grandma Hermania magsaselo si Bianca. Kahit na mabait si Grandma Hermania, ito ang unang beses na nagkita sila. Kung tutuusin, pareho pa rin silang estranghero sa isa't isa at may malaking tsansa na hindi na magkikita pa. Ano bang kinatatakot ng babaeng ito? O sadyang nagpapaka-childish lang talaga ito? Pero sa kabilang banda, kahit nawala na si Helena, mainam pa rin na nakakita kayo ng bagong kaibigan sa katauhan ni Gretchen. Ilang beses binanggit ni Bianca ang pangalan ni Helena sa takot na baka makalimutan ng matan ng babae kung anong okasyon ngayon, lalo pat mukhang natutuwa to ng husto kay Gretchen. Mabilis namang nakuha ni Warren ang punto ni Bianca, kaya agad niyang nilapitan ng kanyang ina. Ngayong maayos na si Mr. Isolde, dapat pumasok na tayo sa loob para makapagpahinga na kayo. Mommy, at kayo rin mismo, Mr. Isolde? Kailangan din pumunta ni Mr. Isolde sa auditorium hall at bigyan siya ng panahon na makausap si Helena. Suhestyon niya para paglayuin si Gretchen at ang kanyang ina. Hindi naman din tumutol sa Sebastian, lalo pat yun naman talaga ang kanyang sadya, kaya siya nagpunta doon. Magkasama sila ni Hermania pumasok sa loob, subalit hindi pa man sila nakakarating sa auditorium hall, napahinto ng ginang sa paghakbang at muli, lumingon sa gawin ni Gretchen, nakasalukuyang nakaupo sa isang tabi at mukhang nagpapahinga. Since magkakilala kayong dalawa ni Gretchen, Anthony, pwede mo ba siyang alagaan at samahan para sa akin? Bago ko siyang kaibigan at mahalaga siya sa akin, ayokong mag-isa siya kapag sinamahan ko na si Sebastian sa loob. Malumanay na sambit ng ginang. Naisip pa ni Hermania na makausap ito at makilalang mabuti, kaya naman ayaw niya patong umalis. Agad namang tumango si Anthony. Huwag kayong mag-alala, Grandma. Hindi ko po iiwan si Gretchen. Mabilis na nagsalubong ang kilay ni Demetrio sa narinig. Kanina lang hinayaan niya si Gretchen na kausapin si Grandma Hermania at hindi siya sumingit para bigyan ng espasyo ang dalawa. Lalo pat nakikita niyang natutuwa ang matandang babae sa asawa niya at mas bumuti ang mood nito. But this bastard Anthony is taking advantage of the situation. Asawa niya si Gretchen at siya lang ang may karapatan na samahan ng babae at hindi si Anthony. Akbang tatawagin ni Demetrio si Grandma Hermania nang agad siyang hinarang ni Anthony. Are you really going to tell Grandma Hermania about you and Gretchen? Kapag ginawa mo yun, mabubulgan ng lahat. Nung nakaraan lang, alam na ni Gretchen ang tungkol kay Colin. At base sa pagkakakilala niya sa babae, hindi to ganoon kadaling magpatawad. So seeing them now, it's either they haven't got into a confrontation yet and everything isn't exposed to. Umangat naman ang sulok ng labi ni Demetrio. Who cares? Get out of my way, Anthony. Malamig niyang turan. Ano bang inaasahan ng lalaking to? Hahayaan niya na angkilin ang pwesto at gawa na isang asawa na siya ang dapat gumanap? I am just helping you, Colin. Sarkasiko namang ngumisi si Demetrio. Hindi ko alam na napaka-pakialamero mo pala. If you want to do husband duties, then why don't you find your own wife and stop meddling with our affair like you know everything between us? Sandali namang natigilan si Anthony pero maya-maya lang nakabawi din kaagad. Kaibigan ko si Gretchen at sinunod ko lang kung anong iniuutos si Grandma Hermania.
Kung talagang balak mo siyang ipakilala sa kanya, then go on. I won't stop you. Of course I will. Ani Demetrio at nilampasan na si Anthony. Natigilan naman si Anthony sa naging tugon ni Colin. Akala niya hindi to totohanin ng lalaki ang sinasabi nito. But seeing him taking a step forward na pagtanto niya, talagang seryoso kay Gretchen si Colin. At dahil malapit lang si Bianca sa kinatatayuan ng dalawang lalaki, dinig na dinig niya ang pinag-uusapan ng mga ito. Mas lalo lang nagitngit ang kalooban niya sa kaisiping papakilala ni Colin si Gretchen sa taong mahalaga sa buhay ng lalaki. Nakaramdam ng pagkabahala si Bianca nang makitang sasalubungin na ni Colin si Grandma Hermania at Mr. Isolde. Ayaw niyang masabi ng lalaki na asawa nito si Gretchen at ito na naman na magiging bida ng mga oras na yon. Marahas namang napalingon ang matandang Okamori nang makarinig siya ng pagkabasag. Agad niyang nakita si Bianca, pinupulot ang mga bubog ng wine glass na naihulog nito sa sahig. Dahil sa ginawa ng babae, nagkasugat-sugat na ang kamay nito. Anong nangyari, Bianca? Nag-aano lang sambit ng ginang at agad nilapitan ng dalaga. Pasensya na kayo, Grandma. I didn't mean it. Marahan na umiling si Hermania habang nakatingin sa kamay ng babae. Nagdurugo ang sugat mo. Kailangan niyang maggamot ka agad. Agad na yumakap si Bianca sa matanda at nagsimula ng humikbi. Hindi lang yon. Nanginginig pa ito habang pinapahira ng mga luha. Ayos lang ako, Grandma. Masyado ko kasing iniisip si Helena kaya sa hindi sinasadya nahulog ang wine glass. Namimiss ko rin ang bonding naming dalawa noon. Masyado akong nalulungkot para sa kanya at para na rin po sa inyo. I know how hard it is for you, Grandma. Sandaling natigilan si Hermania pero maya-maya lang marahan niyang hinagod ang likuran ni Bianca. Natutuwa ako at iniisip mo ako, Iha. Pero kailangan mo pa rin mag-ingat. Halika na. Linisan natin yung sugat mo para malagyan na rin ng bandage. Masuyo namang tumango si Bianca. Inangkla ang braso kay Hermania. Huwag po kayong mag-alala, Grandma. Susubukan kong dalasan ang pagbisita sa inyo. You can think of me as your grandchild too like we used to bago ako umalis. Totoo nga naman na itinuring ng apo ni Hermania si Bianca noon pa man. Kaya nang sabihin nito sa kanya mga katagang yon, di niya mapigilan na maging emosyonal. Mataman namang tinitigan ni Demetrio si Bianca. Kahit na kung ano-anong acting ang gawin nito, sigurado siya, sinasadya yon ng babae. Matapos makapagpahinga ni Gretchen ay napagpasyahan niya ng umuwi na, lalo pat gabi na rin naman. Nang makita niya si Grandma Hermania at Mr. Isolde kasama si Bianca, lumapit siya sa mga ito para magpaalam ng maayos. Mr. Isolde, Grandma Hermania, magpapaalam lang po sana ako na mauna na akong umuwi. Nais pa sana na matandang Okamori na kausapin pa si Gretchen pero dahil may nangyari kay Bianca, wala na siyang ibang choice kundi ang tumango. Okay, mag-ingat ka sa daan, Gretchen, at huwag mong kakalimutang bisitahin ako ulit. Hihintayin kita, Iha. Hindi tumango si Gretchen ni umiling at tanging isang maghilaw ng itila ang kanyang naging tugon. Wala naman siyang ibang kakilala sa pamilya ng mga Okamori at wala rin siyang nakikitang rason para bumalik pa doon. Pero kung mabibigyan siya ng pagkakataon, nanaisin niya pa rin makita si Grandma Hermania. Habang nagpapahinga siya kanina, may nakita siyang mga calligraphy at painting sa loob ng villa na nakakuha ng kanyang atensyon. Gustong-gusto niyang matuto ng calligraphy at painting nung maliit pa siya, pero hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na pag-aralan yon dahil sa sitwasyon niya at trato ng pamilya niya sa kanya. Pero dahil magiging abala siya sa trabaho niya sa Isolde Pictures, sa mga susunod na araw hindi siya sigurado kung kailan mangyayari ang nais niya. Matapos makapagpaalam ng maayos sa dalawang matanda, lumabas na siya ng villa. Pinanood naman ni Bianca ang pag-alis ni Gretchen. Pakiramdam niya nanalo siya sa isang laban. Subalit napalis ang kanyang saya nang marinig niyang nagsalita si Colin. Grandma Hermania, it's time for me to leave too. See you again next time. Tumango naman si Grandma Hermania. Okay, salamat sa pagpunta. Colin? Grandma Hermania, alam kong busy ka sa kumpanya, pero naglaan ka pa rin ng oras para sa akin. Gabi na rin naman. Mag-ingat ka sa daan. Ang pag-aakala ng matanda ay babalik na ito sa hasyenda ng mga Yamoto, pero alam ni Bianca, susundan ito si Gretchen. Colin, mahina niyang sambit, tinaas ang kanyang kamay na nagdurugo para ipaabot sa lalaki na may sugat siya. Nasa harap sila ni Grandma Hermania kaya't imposibleng babaliwalain siya nito.
Alam naman ng matandang babae na may nakaraan sila and Colin is polite towards elders. You're injured. Bakit di ka na lang manatili dito sa villa? At hindi ba miss na miss mo na si Helena? Bakit di mo siya samahan na mas matagal nang sa ganon maibsan ang lungkot na nararamdaman mo? Grabe ang mga kaganapan ngayon. Paganda ng paganda ang bawat eksena. Naku, mukhang buhay pa yata si Helena. Ano sa tingin niyo mga ka-Ashlon? At ito naman si Bianca hindi na nadala. Ang hilig makialam at sobrang inggitera. Akala niya yata madadala niya sa acting si Demetrio. Sabi nga nito, si Bianca lang ang kilala niyang artista na hindi marunong umacting. Anyways, sa kwento natin ngayon mukhang may mga nakatago pang lihim na dapat mabunyag. Kasi pansin nyo, iba yung pakiramdam ni Grandma Hermania na makaharap at mahawakan niya si Gretchen. Alam niyo yung parang lukso ng dugo? Pakiramdam niya si Gretchen ang nawawala niyang apo. Naku, exciting na talaga. Bakit nga kaya gano'n na lang ang pakiramdam ni Grandma Hermania nang makaharap niya si Gretchen? Si Gretchen ba ang nawawalang apo ng matanda? Parang, what a small world. Kung si Gretchen nga si Helena, si Mr. Isolde ang dapat na magliligtas sa kanya pero hindi niya nagawa. Tapos ngayon, 2 beses nang nailigtas si Gretchen ang buhay ng matanda. O, 'di ba? Huwag niyong papalagpasin ang iba pang mga kaganapan. Bukas po ulit. Salamat po sa pagsama ngayong araw.